Good afternoon, or good morning, good afternoon, or good evening. Ako nga pala ulit si Sir Danny na magdidiscuss ng ating management services. Ngayon, ang i-discuss ko na lang ay yung part 2 ng ating management services dahil na-discuss na ni Sir John yung ating part 1, yung cost accounting na portion ng management services. Ngayon, ang i-discuss ko ay yung financial management na portion na ng management services, yung ating FS analysis, working capital management, quantitative analysis, cost of capital, capital budgeting, and economics. Sana napanood nyo na rin yung video ni Sir Brad kung saan diniscuss niya yung buong MS natin. Ngayon kasi, mag-focus na lang ako dito sa mga topics na to at magiging mas extensive lang ang aking discussion. Pero na-discuss na rin naman ito dun sa ating ibang videos. So, this is only if may oras pa kayo. This is not required to be finished. Okay? So, kung nahihirapan kayo dito sa mga topics nito, sana panoorin nyo. Pero kung okay na kayo dito, okay lang na skip nyo to. So, sa FS analysis, napakaraming formulas na kailangan tandaan. Pero hindi nyo kailangan kabisaduhin lahat ng yun dahil may format lang sila. For example, turnover. Ano ba yung mga turnover natin? Nandiyan yung ating AR turnover. Nandiyan ang ating inventory turnover. Nandiyan ang ating accounts payable turnover. Tandaan nyo, pag ART, it is credit sales over the balance sheet account. Ano ba yung balance sheet account niya? Ito yung AR, di ba? Kapag inventory turnover, ano ba yung gagamitin natin sa taas? That is cost of goods sold over inventory, di ba? Kapag accounts payable turnover, ito yung net purchases over accounts payable. Okay? Tandaan nyo lang din, pag accounts payable lang tinatanong, accounts payable turnover, tapos, hindi given ang net purchases, pwede nyong gamitin yung cost of goods sold. Kapag inventory turnover, hindi given ang cost of goods sold, pwede nyong gamitin yung sales. Okay? Now, sa turnover, nakikita nyo dito may asterisk ako nilagay. Pag may asterisk, ibig sabihin yan yung balance sheet account, pwede nyo siyang i-average if necessary. Ibig sabihin yan, kung given sa problem, ang beginning and ending, i-average nyo. Kapag pwedeng i-work back yung beginning or ending value tapos given nyo isang value sa kanila, i-average nyo. Pero kung hindi talaga given, kunyari beginning lang yung given, edi yun lang yung gagamitin nyo. Pag ending lang yung given, edi yun lang din gagamitin nyo. Pero kung pwede i-work back yung values niya, i-average nyo. So, paano ba i-average? Paano ba natin i-average yan? That is yung beginning plus ending over 2. Ganun lang naman. Beginning, ending, over 2. Now, dito naman tayo sa period. So, ang period natin, yan yung ating days sales outstanding, yung mga ganon, accounts receivable period, or itinatawag nating ACP, average collection period, ASP, average selling period. Nandiyan din ang ating APP, average payment period. So, kapag ACP, collection, alam nyo na agad, that is AR. Selling, ano bang sinesell nyo? That is inventory. APP, accounts tuloy, that is average payment period, di ba? So, payment, ano bang binabayaran nyo? Di AP, accounts payable. Tama ba? So, sa period, tandaan nyo lang din, pwede tayong gumamit dyan ng 365. Actually, 365 ang silent treatment talaga. Pero kapag given sa problem na 360 days, 360. Kapag given sa problem na 365, use 365. Pero kapag hindi given, silent yung problem, actually, hindi kasi natin alam kung sino yung sinusunod ng ating BOA. Kasi nga, wala naman talagang rules dito, di ba? Mas accurate lang yung 365. Kaya, I would suggest, pag walang sinabi sa problem, try nyo parehas, 365 and 360 days. Pero kapag parehas lalabas dun sa choices, kaya period, tapos parehas lalabas yung 365 days and 360 days, gamitin nyo yung 365 days dahil mas accurate yan. Okay? Now, pag return ang tinatanong, ano yung mga returns? Return on investment, return on asset. So, paano ginagamit yan? So, pwede nyo gamitin yan, operating income, EBIT. Ano ba yung EBIT? That is the earnings before interest and taxes, net income, or EACS. What is EACS? That is the earnings available for common shares. Tapos, ayan, tandaan nyo lang din, balance sheet account yan. Kasi 'di ba investment,
assets, di ba? Return on common equity. So, balance sheet account yun. So, try nyo lang uli, i-average kapag necessary. If hindi naman pwedeng i-average, huwag nyo nang i-average. Next, margins. Ano ba yung margins? Nandiyan yung gross profit margin. Nandiyan yung ating profit margin. Pag profit margin yung sinasabi, that is assumed to be the net income. Pag gross profit, ibig sabihin gross profit lang, that is sales minus cost of goods sold. Pero pag profit margin ang tinatanong, that is the net income, ha? Okay. So, when to use average balance sheet account? Pag yung balance sheet account, yung nasa ilalim, yung denominator. Okay. Try natin, ha? Alright, number 2. Company has a return on investment of 5%, profit margin of 10%. How much is the total asset turnover? So, unang-unang gagawin natin dyan, isulat natin lahat ng formula doon sa given. So, return on investment, profit margin, and total asset turnover. So, ito yon. Return on investment, net income over asset. Profit margin, net income over sales. Total asset turnover, sales over asset. So, tandaan nyo yung mga mga key term. Yung return, net income lang sa taas. Margin, sales na sa baba. Turnover, sales na sa taas. Okay? So, next naman na gagawin natin, tingnan nyo yung yung common term nila. Ito yung given. May kita nyo na parehas silang may net income. So, pwede natin gawin dito is i-isolate natin yung common term nila. So, net income is equal to 5% of assets. Ito naman, net income is equal to 10% of sales. Tapos, nakikita nyo na net income sila parehas, di ba? We can equate these two dahil equal sila, di ba? Parehas silang net income. So, net income is equal to 5% of assets is also equal to 10% of sales. Tapos, ang gusto natin mangyari, sales over assets, di ba? So, pwede natin to i-divide. Cross-multiply na lang natin sila, di ba? So, magiging 5% over 10%. Nilipat natin sa baba kasi may over 1 yan, di ba? 5% over 10% is equal to sales over assets. Nahalala nyo pa yan sa algebra nyo. So, 5 over 10, that is equal to 0.5. Yan ang ating total asset turnover. Next, pwede pa natin yan isolve in another way using DuPont model. Alam natin na ang kailangan natin is yung total asset turnover. Ang return on investment is equal to net income over assets. ROI is equal to net income over assets. And alam natin na equal yan sa net income over sales times sales over assets. So, paano natin nasabing equal yan? Tingnan nyo, parehas sila may sales. Magka-cancel out lang yan pag pinag-multiply natin. So, matitira net income over assets. Diba? So, pag pinag-multiply natin ang profit margin and total asset turnover, makuha natin ng ROI. Diba? Kasi this is profit margin, this is total asset turnover, and this is ROI. Diba? So, we can get the total asset turnover by dividing. Kasi total asset turnover is equal to ROI over profit margin, which is equal to 5% over 10%. Diba? Ito yun nasa baba. Oh. And that is also equal to 0.5. So that is another way of solving this. So depende na lang sa inyo kung saan kayo komportable. Next, Vico Company has a cost of goods sold of 2,500,000 and an average selling period of 45 days. What is the average inventory? Use 360 days. So, ang gagawin natin dito, isulat ulit natin mga formula. ASP is equal to 360 over inventory turnover. Diba? Periods palaging 360 over the turnover. And inventory turnover is equal to COGS over average inventory. So, based on this information, alam natin 45 days, ma-work back natin yung ating inventory turnover. So, inventory turnover is equal to 360 divided by 45. Diba? Nilipat natin to sa kabila. Tapos binaba natin to. Ayan.
And that is equal to 8. Now, alam natin, inventory turnover yan. And inventory turnover is also equals to cost of goods sold over average inventory. So, pwede natin i-substitute itong value na to dito. Kaya magiging 8 yan. 8 is equal to 2,500,000 divided by average inventory. So, average inventory is equal to 2,500,000 over 8. And that is equal to 312,500. Next, ganito ulit. So, period, tandaan nyo yung period natin, it's 360 over turnover. So, ang given dito, meron tayong sales na 4,500,000. Day sales outstanding, and day sales outstanding is also called the ACP, or average age of AR. So, pare-pares lang yung term na yan, So, 30 days daw yun. So, makukuha na natin ngayon yung AR turnover. Kasi alam natin, ang ACP is equal to 360 over AR turnover. And, substitute lang ulit natin, transposition I mean. So, yan, 360 divided by 30 is equal to 12. Substitute natin dito sa alam natin formula ng AR turnover, which is sales over average AR. Diba? So, alam natin that is also equal to 12. So, 12 is equal to 4,500,000 divided by the average AR. Now, lipat lang uli natin ito sa kabila. Tapos, ibaba natin to. So, average AR is equal to 4,500,000 over 12. And that is equal to 375,000. A company has a gross profit margin of 20%. Cost of sales of 800,000. How much is the gross profit of the company? Susulat ulit natin mga formula. Gross profit margin. Ano bang gross profit margin? Di ba ang margin palagi nasa baba ang sales? And ano yung hinahanap natin? Gross profit margin. So, GP nasa taas, gross profit. Tama ba? And that is equal to 20%. Tapos, cost of sales daw is 800. Gross profit ang hinahanap natin. Ano bang gross profit? Ang gross profit is equal to sales minus cost of sales. Tama ba? Now, from this, we can derive gross profit is equal to 20% of sales. And alam natin na ang gross profit is equal to sales minus cost of sales. Diba? So, substitute natin to dito. So, sales minus cost of sales is equal to 20% of sales. Now, cost of sales, alam natin that is equal to 800,000. Tapos, negative siya, di ba? So, muna uli natin, 20% sales. This is sales. Next, pag nilipat natin ito sa kabila, pati ito sa kabila, mag-change sila ng symbol. So, from 800, negative 800, magiging 800 na lang siya. And this one, magiging negative. So, sales. And this is equal to 80% of sales, which is equal to 800,000. If we divide this by 80%, ang sales natin makuha ay equal to 1 million. Diba? So, substitute ulit natin dito yung figure. 1 million minus 800,000 is equal to 200,000. Yan ang ating gross profit. Next, number 6. Megan Company has an income of 700,000. It has an operating expense of 1,800,000. Total asset turnover of 2 times. Owner's equity of 1,200,000. Debt ratio of 40%. Ignoring tax, how much is the cost of goods sold? So, paano yan nakukuha? Ganito. Sulat ulit natin formula. Total asset turnover, sales over assets. Diba? Is equal to 2 daw. Tapos, given din dito yung debt ratio, 40%. And if given na 40% ang debt ratio, we can also know na ang equity ratio is equal to 60%. Dahil nga, assets is equal to debt plus equity. 100% palagi ang assets. Diba? So, 60% ang equity ratio natin. That means na itong equity ratio, diba? We can substitute this dito sa formula natin. Equity ratio is equity over assets is equal to 60%. So, alam natin owner's equity is equal to 1,200,000 over assets is equal to 60%. So, we can say that assets is equal to 1,200,000 over 60, which is 2 million. Now, alam natin ang ating total asset turnover is equal to sales over assets. Substitute natin yung figure na to. Nakuha natin dito.
Diba? So, sales over 2 million is equal to 2. Now, we can say na sales is equal to 2 times 2 million, which is 4 million. We can substitute dito. Diyan siya lalagay sa net sales. So, 4 million yan. Next, anong given sa atin? Alam natin may income na 700,000. So, mag-start ulit tayo sa pababa. Dito, 700,000. Alam natin operating expenses natin 1,800,000. So, work back natin tong gross profit, which is 2,500,000, di ba? 1.8 plus 700,000. So, that is 2,500,000. Now, alam natin ang difference nila is yung cost of goods sold. So, we can squeeze out cost of goods sold by deducting 4 million minus 2.5. So, that is 1,500,000. That is letter D. Alright, number 7. Blood company has the following ratios. What is the price-earnings ratio? So, una, sulat muna natin yung formula. Price-earnings, sa pangalan na, price-earnings. So, that is market price over EPS. Ito, nakikita nyo yan? Ayan siya. Dividend payout ratio, ano ba yun? Sa pangalan na uli, payout. Ano ba may payout? Earnings, di ba? So, DPS over EPS. Dividends per share over earnings per share. Dividend yield ratio. Ano ba yung dividend yield? Sa pangalan na uli, yield. Ano ba yung nag-yield? Market price, di ba? So, dividends per share over market price per share. Di ba? So, this is equal to 40. This is equal to 8%. Actually, may dalawa uling way. Yung unang way, turo ko muna sa inyo, yung ginagawa natin. Yung ina-isolate natin yung common term. Ano yung common term nila sa given? DPS, di ba? Tapos, may kita nyo dito, MPS and EPS. So, matitira yung MPS and EPS. So, para mawala yung common term nila, kailangan i-isolate natin siya. So, ito, 40% is equal to DPS over EPS. 8% is equal to DPS over MPS. So, isolate natin yung DPS. Multiply lang natin ito sa kabila. Yung EPS dito sa 40%. Yung MPS dito sa 8%. So, DPS is equal to 40% of EPS. DPS is equal to 8% of MPS. So, we can now say na itong dalawang to, equal sila. So, ito yun. 40% times EPS and 8% times MPS is equal to each other. So, ilipat lang natin tong EPS sa kabila. Kasi tandaan nyo, over 1 yan palagi, di ba? Over 1 yan. So, ang ginagawa natin, nilipat natin tong EPS dito sa kabila. Nilipat natin tong 8% dito sa kabila. So, 40% over 8% is equal to MPS over EPS. And that is equal to 5. Ay, teka lang. May isa pa pala ako ituturo sa inyo, yung DuPont. So, alam nyo, MPS over EPS. Pero ang problem natin, parehas sila nasa taas, di ba? Yung DPS nasa taas. So, gusto natin yung MPS papunta sa taas. So, what we can do is divide it. Kasi DPS over EPS divided by DPS over MPS, ang mangyayari dito is magpapalit ng pwesto tong nasa fraction natin. Magiging MPS over DPS. Tama ba? Multiply na siya. DPS over EPS. So, magka-cancel out sila. So, ayan. Magiging MPS over EPS. So, we can say, this is dividend payout eh. And this is dividend yield ratio. Pag pinag-divide natin sila, that will equal to price earnings ratio. Try nga natin. 40% divided by 8%. So that is equal to 5. Yan ang ating price earnings ratio. Okay. Mia Company has the following information. Long-term liability, 1 million. Degree of operating leverage, 10. Total asset turnover, 3.125. Times interest earned, 5. Variable cost ratio, 60%. So from this information, kailangan makuha natin ang sales. So sulat uli natin mga formula. Total asset turnover is equal to sales over assets times interest earned. Na sa pangalan na ilang beses daw na earn ang interest. So that is EBIT over interest. Is equal to 5. Degree of operating leverage, contribution margin over operating income. Now, itong operating income, this is also called EBIT or EBITDA. Pero for this context, itong problem na to, EBIT lang siya.
Now, ang gagawin natin, kunin natin ang interest. Ang interest is 10% ng 1 million. So that is 100,000. And that is this. So from this, alam natin interest expense na 100,000, makukuha natin ang EBIT. EBIT is equal to 5 times interest. So paano nakuha yun? Nilipat ko lang interest dito sa kabila. So 5 times 100,000. Diba? So this is equal to 500,000. Yan ang ating EBIT. Next, alam natin ang operating income is equal to the EBIT. Yan din siya. We can substitute this value dito sa ating degree of operating leverage. And degree of operating leverage is equal to 10. Is equal to contribution margin over EBIT or operating income. And that is 500,000. Now, from this, we can say that contribution margin is equal to 10 times 500,000. And that is equal to 5 million. From this, variable cost ratio, 60%. We can say na ang ating contribution margin ratio is equal to 40%, di ba? Kasi kung 60% yan, 100% to, this is also 40%. Di ba? So, we can get yung 100% by dividing, kasi di ba ang contribution margin ito, this is 40% of sales. So, we can get the sales na 5 million divided by 40%. And that is equal to sales. And that is equal to 12,500,000. Yan ang ating sales. And that is letter C. Next, Alfredo has the following information. Debt to equity ratio, 75%. Return on equity, 20%. What is the return on assets? So, return on assets is equal to net income over assets. Tapos, given dito, debt to equity ratio, 75%. So, debt over equity is equal to 0.75. Now, we can say that debt is equal to 0.75 of equity. And we can say that assets is equal to debt plus equity. Di ba yun yung accounting formula natin? Ito yun, di ba? Yung assets is equal to debt plus equity. We can substitute itong debt dito sa ating formula. So, assets is equal to 0.75 equity plus equity. And that is assets is equal to 1.75 equity. Nakasunod pa ba? Kasi gusto natin makuha, ito, yung return on equity. Yung net income over equity is equal to 20%. We can substitute itong makuha nating value ng equity, yung assets over 1.75, dito sa value na to. Kasi pares naman sila equity. So, we can say that return on equity, which is equal to 20%, is equal to net income over assets over 1.75. Nakasunod pa ba? Sinubstitute lang natin yung value ng equity dito sa nakuha natin. Next, kapag nagdi-divide tayo, ito, pag dinivide natin yung dalawang term na yan, nagbabaliktad kasi sila, nag-swap sila ng position, di ba? So, nagiging ito siya. Net income times 1.75 over assets. So, ayan. Pwede natin makuha yung net income over assets pag nilipat natin itong 1.75 sa kabila. So, 20% over 1.75 is equal to the return on assets, which is equal to 11.43%. So, follow nyo na lang yung mga formula na nilagay natin. Number 10. Courtney Corporation has the following information. Outstanding shares, 1 million. Dividend yield ratio, 25%. Total market price per share, 40 million. Book value per share. What is the market to book ratio? So, nasa pangalan na uli niya, market to book. Ibig sabihin, percentage ng market price over the book value per share. Ganun siya, di ba? Ayan o, market price over book value per share. Then, paano ba natin market price per share? Paano ba natin makuha? Alam natin total market price of shares, alam natin outstanding shares. Di ba? So, we can just divide that para makuha ang ating market price per share. Di ba? 40 million divided by 1 million is equal to 40 per share. Di ba? So, market to book is equal to 40 over 5, which is equal to 8. Yan ang ating market to book ratio.
Number 11, a company has an average age of inventory of 30 days, 360 operating days. What is the beginning inventory if it has an ending inventory of 50,000 and a cost of goods sold of 3,600,000? So, unang gagawin natin, isulat ulit natin yung mga formula. So, ASP is equal to 360 over inventory turnover. And we know that this is equal to 30 days, di ba? So, from this, ma-derive na natin ang inventory turnover. Kasi, lilipat lang natin ito sa kabila, dito, and yung 30 dito. So, inventory turnover is equal to 360 over 30, and that is equal to 12. Now, inventory turnover is also equal to cost of goods sold over average inventory. We can now substitute this value dito sa ating formula. And also, cost of goods sold is equal to 3.6 million. So, substitute din natin siya. So, we can get this. 12 is equal to 3.6 million over average inventory. So, we can derive the average inventory. Average inventory is equal to 300,000. Now, given sa atin ang ending inventory, hinahanap natin ang beginning inventory. Ang average inventory is equal to 300,000. So, that is equal to beginning plus 500,000, given na siya, divided by 2. Diba? So, multiply lang natin, simplify lang natin siya. So, that is equal to 600,000 is equal to beginning plus 500,000. So, ang beginning natin is equal to 100,000. Diba? Letter A. Next, last one for FS analysis. Kendrick Company has a sales of 4 million and a cost of goods sold of 3 million and operating expenses of 300,000, and it has a net income of 4,500,000 with a tax rate of 25%. What is the times interest earned ratio? So, wala namang sinabi dito sa ating interest, di ba? Pero if we plot this down, pag sinulat natin lahat ng given, sales, 4 million, cost of goods sold, 3 million. Ang gross profit natin is equal to 1 million. Diba? Tapos, meron tayong operating expenses na 300. So, meron tayong EBIT or operating income na 700,000. Diba? Tapos, sabi niya dito, net income daw natin ay 4,500,000. Tapos may tax rate tayo na 25%. So, deduct ko na lang muna dito yung interest. Hindi pa natin alam. Ang nasa ilalim nito ay EBT. Tapos, i-deduct natin yung tax, which is 25%. Ito ang ating net income. Net income niya is equal to 75%. Tax is 25%. Ang EBT or earnings before taxes is equal to 100%. Okay ba? Okay. So, net income daw natin is 450,000. So, divide by natin ito by 75%. 450,000 divided by 0.75, that is equal to 600,000. May kita nyo, may difference yung EBIT natin. Ito yung nasolve natin kanino. 700, tapos magkakaroon ng EBT na 600,000. Diba? Using 450 divided by 75. So, ibig sabihin, may difference sila na 100,000, which is yung interest. Okay? So, makuha na natin dito yung times interest earned ratio, which is equal to EBIT over interest. Diba? So, EBIT over interest is equal to 700 divided by 100,000. That is 7 times. 7 times natin na-earn yung interest expense natin. So, letter A. Alright, working capital management. Number 13. Determining the appropriate level of working capital for a firm requires, letter B, offsetting the benefit of current assets and current liabilities against the probability of technical insolvency. So, himay-himayin muna natin ano ba yung working capital management. Ang working capital management ay concerned sa current assets and current liabilities. Kasi nga, ang working capital is current assets minus current liabilities. Now, ano yung ginagawa natin sa working capital management? Ano yung minamanage natin dito? And that is the risk. Anong risk? It is liquidity risk.
Ano yung ibig sabihin ng liquidity risk? Ibig sabihin lang naman ng liquidity risk is yung risk na hindi tayo makapagbayad on time sa ating mga liabilities. Di ba? Anong difference sa solvency risk? Solvency risk, mas mataas yung ating liabilities against assets. Liquidity, hindi makapagbayad on time. Hindi tayo liquid enough. Meron tayong assets, pero hindi natin sila ma-convert into cash kaagad-agad. Illiquid tayo. Di ba? Now, ang minamanage kasi natin dito sa working capital management is liquidity risk and may trade-off kasi yan. Pag kasi mas mataas ang liquidity natin, ibig sabihin, ang assets natin, yung total assets natin, ay nahati sa current assets and non-current assets. Ano ba itong non-current assets? Ito yung mga PPE. Yan, mga fixed assets, di ba? Ano itong current assets? Yung inventory, cash, di ba? Ito kasing liquidity natin is may inverse relationship sa ating profitability. Liquidity is inverse to profitability. So ano ba yung concept na yan? Yung current assets natin, kapag marami tayong current assets, ibig sabihin liquid tayo. Pero tandaan nyo, isang company may limited resources lang yan. Pag mas marami tayong current assets, liquid tayo. That is true. Liquid tayo. Pero, it doesn't necessarily mean na mas profitable tayo. Bakit? Yung cash ba, may value adding bang binibigay sa atin yan? Nagkakaroon ba tayo ng increase in value dahil sa cash? Di ba hindi? Hindi tayo nagkakaroon ng increase in value dahil sa cash. So, pag meron tayong excess in current assets, pag mas malaki ating current assets kaysa sa ating non-current assets, less profitable tayo. Pero pag mas malaki naman ang ating non-current assets kaysa sa ating current assets, ibig sabihin, mas marami tayong fixed assets compared sa ating current assets, less liquid tayo. Hindi naman natin mako-convert kaagad sa cash tong PPE. Di ba? Less liquid tayo. Kapag nagkaroon tayo ng utang, may chance na hindi natin mabayaran kaagad. Less liquid. Pero ibig sabihin din yan, more profitable tayo. Dahil itong mga PPEs, sila yung mga assets natin na nagkikreate ng value. Yung ininvest natin dyan, mas malaki yung value na ma-generate niya sa company. So, mas profitable tayo dyan. Nagigets nyo ba yan? Yung cash, pag meron tayong excess current assets, liquid tayo, pero less profitable tayo dahil imbis na i-invest natin siya sa PPE or sa expansion ng ating project, naiipon lang siya sa ating bank accounts na hindi natin nagagamit. So, less profitable tayo. Okay? So, yun yung minamanage natin dito. Minamanage natin yung liquidity and profitability. Binabalance natin yan. Kasi hindi pwedeng puro tayo cash ang meron tayo tapos wala tayong non-current assets. Okay? So, yun. Binabalance natin dito, liquidity and profitability. So, yun yung ibig sabihin ng letter B. Offsetting the benefit of current assets and current liabilities against the probability of technical insolvency. So, X Corporation has an average payment period of 25 days, average collection period of 10 days, and average selling period of 30 days. What is the cash conversion cycle? So, ano muna? Itong mga to. Itong average payment period, so that refers to the average age of accounts payable. Next, itong average collection period. Ibig sabihin, anong kinokolekta natin? Accounts receivable. So, minimeasure nito gaano katagal yung from sale hanggang sa collection. So, this is also called the day sales outstanding or the average collection period. Next, average collection period is 10 days and average selling period is 30 days. Average selling period means yung time na nag-produce tayo ng inventory hanggang sa mabenta natin siya. So, this is the average age of inventory. Ayan yun, yung AAI. Now, ang business nag-i-start siya pag bumibili tayo ng raw materials. Yung raw materials, gagawin nating finished goods. Yung finished goods, ibebenta natin siya. So, start tayo, bibili tayo raw materials, and that is usually on account. Ibig sabihin, umuutang tayo kay supplier. Di ba?
So, that is accounts payable. Parang babayaran natin in the future, nag-order nga tayo eh. Tapos, yung raw materials na yun, gagawin natin finished goods, tapos ibebenta natin yung finished goods, magkakaroon tayo ng accounts receivable. Kapag nagkaroon tayo ng accounts receivable, hintayin natin yan hanggang sa makolekta natin. So, nagkakaroon tayo ng cash inflow kapag tayo ay nakakolect. Dito nangyari yung cash. Okay? Dito naman ay sa baba, yung average payment period or APP. Tinatawag din tong average age of payables. Di ba? Sinabi ko kanina. Nangyayari yung cash outflow pag tayo ay nakapagbayad. Di ba? So, ang cash conversion cycle, ang minimeasure nyo talaga is yung time between cash outflow and cash inflow. Okay ba? Nakasunod kayo doon? So, nangyayari ang cash inflow pag nakakolekta, nangyayari ang cash outflow pag nagbayad. So, ito yung minimeasure niya. And tandaan nyo na lang din, ang ating average selling period and average collection period, that is the whole operating cycle. Diba? So, pwede na natin masabi na ang cash conversion cycle is equal to operating cycle minus average payment period. Okay ba? So, ano ba yung gusto natin mangyari? Mataas na cash conversion cycle o mababa? Gusto natin maging mababa ang cash conversion cycle. So, how do we lessen yung cash conversion cycle? Patagalin natin yung average payment period. Diba? Kasi pag tumatagal yan, humahaba yung time bago tayo magkaroon ng cash outflow. Or, we can shorten the operating cycle. So, paano gagawin yung shorter operating cycle? Pwedeng pabilisin yung pag-produce natin ng inventory or pabilisin yung collection natin ng AR. Maliwanag? So, gusto natin, as much as possible, mapaliit yung cash conversion cycle. Next. Diba? As much as possible, gusto natin mapahaba itong average payment period. Bakit? Dahil technically, si supplier yung nagbabayad ng ating inventory. Tingnan nyo nagkaroon tayo ng raw materials, nagkaroon tayo ng inventory dito. Naibenta natin siya. Nagkaroon tayo ng income pero wala pa tayong binabayaran. Nagets nyo? So technically, si supplier yung nag-abono dun sa binenta natin. Nagets nyo ba? Si supplier yung nag-extend ng financing dun sa ating working capital. And mas gusto natin yun kesa tayo yung magkaroon ng cash outflow. Dahil yung cash outflow, pag nailabas na natin yung pera, hindi na natin yan pwede gamitin sa ibang bagay. Nakasunod? So gusto natin, as much as possible, maging longer ang ating average payment period, pero maging shorter ang ating operating cycle. So yan yung theories relating dito. So ano ang ating cash conversion cycle? That is 10 days na average collection period, average selling period na 30 days, minus average payment period na 25 days. So that is equal to 15 days. Yan ang ating cash conversion cycle. Next, Y Corporation has a sales of 4 million, average accounts receivable of 400,000. It also has a cost of goods sold of 3,600,000 and average inventory of 450,000. There is an average payment period of 15 days. What is the operating cycle assuming there's 360 days in a year? So, gawin na muna natin dito para mas mabilis. Turnover. And periods. So, ang turnover, anong natin? That is sales slash cost of goods sold over the balance sheet account. Yung period, that is 360 over turnover. Diba? So, from this, kunin natin yung turnover ng ating AR and inventory. So, makuha natin yung turnover ng AR, sales, 4 million over average accounts receivable. So, that is 10. Ang inventory, 3,600,000 divided by 450,000. That is 8. Tapos, 360 over 10, that is 36. 360 over 8,
that is 45. So, ang ating operating cycle, di ba? AR in inventory lang yon. 36 plus 45 is 81 days. What if ang tinanong cash conversion cycle? Pag cash conversion cycle, i-deduct lang natin yung 15. So, 81 minus 15 days na average payment period, makuha natin yung 66 days. So, ito, nandito na tayo. Number 16 to 21. Ito yung hinahanap ng mga students natin palagi, yung EOQ. So, hindi ko na i-discuss masyado yung concept niya, yung bakit siya naging ganito. Yung EOQ formula natin, di ba? EOQ is equal to the square root of 2 times the demand times ordering cost over carrying cost. Hindi ko na i-discuss paano nakuha yung formula na yan. Is irrelevant naman siya. Pero tandaan nyo na lang, nakuha yan sa theory na para maging lowest cost possible ang ating inventory. Di ba ang total cost? Total cost is equal to ordering cost and carrying cost. Para maging lowest ang ating total cost, na-figure out nila na dapat mag-equal ang total carrying cost and total ordering cost. So yun. Para maging lowest cost ang ating inventory, nangyayari yun pag ang ating total carrying cost and total ordering cost ay equal. So from that theory, nakuha tong economic order quantity. So, ayun, try na nga lang natin. Number 16. What is the economic order quantity? Ang demand, 25,000 units. Ang ordering cost, 100. Carrying cost, 20. So, EOQ is equal to 2 times 25,000 times 100 over 20. Square root of this is equal to 500 units. Now, what is the number of orders to be made in a year? Alam natin, kada isang order natin, mayroon tayong 500 units. So, ilang beses tayo order ng 500 units? That is, yung number of orders 25,000 units divided by 500 units. So, that is 50 orders. So, letter C. What is the average number of inventory held? So, assuming na wala tayong safety stock, wala naman sinabi dito, so wag tayo mag-assume. Ang ating average inventory, makikita natin dito, is EOQ divided by 2. So, bakit EOQ over 2? Tandaan nyo, ganito itsura niyan. Ito yung inventory natin. Kapag umorder tayo, tumataas yung inventory natin. Tapos, ibibenta natin yan uli. Pag naging 0 na tayo, order uli tayo. Ganyan na, ulit-ulit lang. So, ang inventory natin, ang average inventory natin is yung nasa gitna niya, di ba? Ito, yung usual balance natin. So, ano ba yan? Di ba ito yung EOQ? Itong buong to. So, EOQ divided by 2, yan ang ating average inventory. Ayan siya. So, EOQ divided by 2, this is 500 divided by 2. So, letter A. Next, continuation pala to. What is the total ordering cost? Total ordering cost is yung number of orders times ordering cost. So that is, anong nakuha natin kanina? 50 orders. Times 100. So this is equal to 5,000. Next, total carrying cost. Total carrying cost is average inventory times carrying cost per unit. So that is equal to 250 units times 20 pesos. So that is equal to 5,000. So tandaan nyo yun kapag EOQ ang ginagamit natin, it assumes na ang ating total carrying cost and total ordering cost ay equal. So in case man maka-encounter kayo ng problem na hindi nyo ma-solve yung total ordering cost and total carrying cost, tingnan nyo na lang yung choices. Kung sino yung parehas na lalabas sa kanila sa choices, that is the answer.
Diba? Kung makalimutan nyo man kung paano siya sinosolve, ganyan lang. So, tandaan nyo, at EOQ, total ordering cost and total carrying cost is always equal. Now, ang total cost natin, so 5,000 and 5,000 na carrying cost. Diba? TOC plus TCC is equal to total cost. That's 5,000, 5,000, 10,000. Ganun lang siya. Next, ito na, number 22 na tayo. A company purchases 60,000 headbands per year. The average purchase lead time is 20 working days. Maximum lead time is 30 days, 30 working days. The corporation works for 240 days per year. What is the safety stock that should be carried? So, ano bang ginagawa natin dito? Una, kunin muna natin yung daily demand. Ang daily demand natin is 60,000 headbands per year divided by 240. So, ang daily demand is 60,000 divided by 240. So, that is 250. So, every day, habang nag-ooperate tayo, nakapagbenta tayo ng 250 units ng headband. Now, ano ba yung lead time? Yan yung difference between pag-place natin ng order hanggang sa ma-receive natin. Di ba kapag umorder kayo sa mga shopping apps, kapag umorder kayo, hindi naman kaagad marireceive. Ganun din sa company. Pag umorder tayo, hindi rin kaagad marireceive yan. So that is what we call the lead time. So hindi yan, hindi siya palaging fixed. So kaya may maximum lead time tayo ini-estimate, which is in 30 days. Ito yung pinaka-late na. Okay? Yung usual natin is 20 working days lang. So, para makuha yung safety stock, kailangan natin makuha yung possible delay natin. Ano ba yung possible delay? That is the maximum lead time and yung normal lead time natin. Okay? So, 30 working days minus 20 days, that is 10 days. At yung ating possible delay. So, multiply natin yan. Ang ating safety stock is 250 times 10. So, that is 2,500. 5 to Burahin ko nga. Hindi ko mabura. Saan ba bura dito? Ayan. Ayan. 2,500 units. Yan ang ating safety stock. Next, what is reorder point? Reorder point, yan yung pag na-reach natin tong inventory na to, kailangan na natin umorder uli. So, how do we get this? Kunin natin yung ating annual usage divided by the working days per year para makuha uli natin yung daily demand. So, the difference of this, yung pag dinivide natin yan, is equal to 12,600 divided by 360. Meron tayong daily demand. Daily demand of 35. Tama ba? 12,600 divided by 360. 35 nga. 35 units per day. Tapos, meron tayong normal lead time. I-multiply lang natin yan. Multiply natin siya sa 20 days. Kasi 'di ba, ang gusto natin ma-prevent dito is yung tinatawag nating stock out. Yung stock out nangyayari yan pag may umorder sa atin tapos wala na tayong inventory. So hindi natin sila mapagbebentahan. Imbis na kumita tayo, hindi tayo kumita dahil hindi nga natin sila napagbentahan. So, if umu-order tayo kung kailan nagsi-zero yung inventory natin, so maghihintay pa tayo ng 20 days bago tayo magkaroon ng inventory uli. Di ba? So may 20 days tayong walang nabebenta. Nagets nyo? So para ma-prevent yung ganon, kailangan meron tayong inventory for 20 days. Para in case man na magkaroon tayo ng orders, may mabebenta pa tayo kahit wala pa tayong dumadating na order.
'Diba? Parang, kaya nga safety stock eh. Yun. So, ito yun. Magkakaroon tayo ng reorder at 35 times 20, 700. So, pag meron na tayong 700 units sa ating inventory, pag 700 lang units natin, kailangan na natin umorder uli. Para just in time, pag naging zero yung inventory natin, darating na yung ating bagong inventory. Okay. Number 24. On an average day, a company writes checks totaling 1,500. It has 3 days mailing float, 2 days processing float, and 2 days clearing float. The cost of that is 12%. What is the firm's disbursement float? So, tandaan nyo, balikan muna natin yung theory. Kapag ang company nag-write ng check, kasi tayo yung magbabayad dito eh. Write check. Hanggang sa makapunta yan, dun sa mismong company na gusto natin bayaran. So, that is what we call the mailing float. Si company, dadalhin naman niya yung pera na yan sa bank, di ba? I-deposit niya yung cheque. So, pagka-receive niya, dadaan yan sa receptionist, dadaan yan sa accounting department, i-record nila, tapos sa kanila ipaprocess dito sa bank, di ba? Para ma-record and actually ma-deposit yung pera. So, this is what we call the processing float. Pina-process ng company yung payment mo. Now, nandito na sa bank, pero di ba may times na yung deposit mo, hindi ka agad nagre-reflect sa bank. Kasi may tinatawag tayo diyang clearing, di ba? Kasi check yan eh. Si-check muna ng bank kung valid ba yung check mo, kung hindi magbabounce, kung may pera ba talaga yung account kung saan naka-tie up yung check, di ba? So, yan may clearing period yan. So, hanggang mag-reflect siya sa ating bank account, yan yung tinatawag nating clearing float. So, balikan lang natin ang concept ng float is nagkaroon na tayo ng transaction. Di ba pag nagsulat tayo ng cheque, na isulat natin, na deliver na natin, di ba we consider that as already paid sa accounting natin. So, na-record natin siya na deduction sa ating pera, pero hanggat hindi pa yan nagre-reflect sa ating bank account, parang yung payment natin lumulutang. Diba? Kasi hindi pa siya nagre-reflect sa ating bank account eh. So, ulitin ko lang uli ang float, may transaction na tayo nangyari, pero hindi pa siya nare-reflect di bank account. Okay? So, for this, meron tayong disbursement float, 3 days, 2 days, and 2 days na clearing. So, that is in total, 7 days float. Multiply natin yan sa ating daily checks or daily disbursement. Makukuha natin dito yung ating disbursement float. So that is 7 times 1,500, 10,500. Ayan, letter B. Next, na-discuss ko na sa inyo. Which of the following is not part of the collectioners or disbursement float? The Coke float. Diba? Meron tayong mail float, meron tayong processing float, meron tayong clearing float. Wala tayong Coke float, sadly. Next, number 26 to 28. So, nandito na tayo sa cash, di ba? Cash management muna tayo. So, WW Corporation takes 8 days to receive and deposit customer remittances. The company is considering to adopt a lockbox system that will reduce the float time to 5 days. So, from 8 days daw to 5 days. So, magkakaroon ng days freed na 3 days. Tapos, meron tayong average daily receipts of 200,000. The rate of return is 12%. So, from this, makukuha na natin lahat ng information. So, days freed, 3 days.
Multiply lang natin yan sa ating average daily receipts na 200,000 para makuha yung ating cash freed. So technically, yung nasa natin, yung nagpo-float, nabawasan ng 600,000. Sa buong taon to, ha? Sa buong taon yan. So itong 600,000 for the whole year, naging freed up siya. So pwede natin gamitin tong cash na to. Imbis na nasa float lang siya. So yung 600,000 na yan, ito na yan. What is the cash freed associated with implementing the system? Next, meron tayong rate of return na 12%. We can use this 600,000. Pag multiply natin yan sa rate of return na 12%, ibig sabihin yan, yung 600,000, in-invest natin sa company or in-invest natin sa kung saan man na may return na 12%. We can say na 600,000 times 12%, that is 72,000. Ito yung ating benefit or return na pwedeng makuha. So, letter C. Ito yan. Pero, syempre, itong pag-implement ng system ng lockbox, may cost yan. So, number 28, if the lockbox costs 8,000 per month, should the system be implemented? So, tandaan nyo, this is annual return. Diba? Annual return yan. So, yung 8,000 per month, gawin din natin annually. So, 8,000 times 12, that is 96,000. Ito yung cost ng system natin. So, meron siyang difference na 24,000. Disadvantage. So, pag in-implement natin yung system na to, using the information sa number 28, lugi tayo, di ba? May disadvantage tayo, mas malaki yung binayad natin kaysa sa possible return na makuha natin. So, ang sagot natin dito is letter D, no. So, number 29 to 33. Ali is expecting to have a total payments for the year of 900,000 for 1 year. The conversion cost per transaction is 50 pesos and the interest rate is 10%. So, what is the optimal transaction size? So, para makuha yan, same lang din yan sa kanina sa EOQ, what I mean. So, ECQ, ina-assume naman natin dito na ang total conversion cost is equal sa ating opportunity cost. So, try nga natin. So, ECQ is equal to the square root of 2 times the annual demand for cash times the conversion cost over sa ating opportunity cost. So, sulat natin uli square root of 2 times 900,000 na annual demand times 50 pesos over 10%. So, this is equal to 30,000. So, 30,000 pesos yan Yan ang ating optimal transaction size. Magpapakonvert tayo ng 30,000 at a time. So, letter B. What is the total number of transaction or cash conversion that will be required per year? So, alam natin, each conversion, kailangan natin ng 30,000. So, para makuha yan, that is 900,000 in total demand over the ECQ, which is 30,000. So, 900 divided by 30,000, that is 30 times. What is the average cash balance for the period? So, average cash balance, same lang din yung kanina. Kapag tayo ay kailangan natin ng cash, di ba? Kukuha tayo, magko-convert tayo, so tataas yung cash balance natin. Tapos, i-consume natin yung cash na yan. Pag naging zero na, o-order tayo uli, magko-convert tayo uli ng cash, tataas uli ng ganyan. Yan, paulit-ulit lang siya. So, ibig sabihin, yung cash balance natin is the average, di ba? Sa gitna siya. So, ang cash balance natin is average of ECQ. So, ECQ over 2, which is equal to 15,000. Letter B.
So, ito na. Number 32 na tayo. What is the total conversion cost? Nakita natin dito kanina, kailangan natin mag-convert ng 30 times. So, total conversion cost is equal to 30 times 50 pesos na conversion cost per transaction. So, this is equal to 1,500. Now, how much is the total cost of maintaining the cash balance? Alam na natin kaagad actually na 3,000 to. Dahil ang total conversion cost is equal to total opportunity cost. Pero, just to make sure, solve na rin natin yung opportunity cost. In total opportunity cost is equal to the average cash balance, which is 15,000, times 10%. Itong interest rate. So, this is 1,500. Diba? Ang total cost of maintaining the cash balance is 3,000 in total nila lahat. So, ito na. Sa AR management na tayo. So, ang mahirap dito, madami masyado yung kailangan yung i-track. So, para mas madalian kayo, ito ituturo ko sa inyo yung simple way in solving AR management problems. So, gawa lang kayo ng table. Ito, nasa gilid. Ilalagay nyo yung current, yung proposed, yung net benefit. Yung net benefit, ito yung may mga effects sa ating opportunity cost and sa ating profit. So, tingnan natin ha. Louis Company is contemplating relaxing its credit terms. The company currently sells its product for 50 pesos. Last year, the firm sold 75,000 units on credit terms 210 and net 30. The variable cost per unit is 30 pesos and the relaxation of the credit terms is expected to result to the following. So, yung sales daw natin mag-i-increase by 20%. Tapos, ang ating average collection period from 36 days to 45 days, input nyo lang dyan yan. Tapos, bad debts from 1.5 to 2%. Yung discount natin, 20% ng customers yung mag-pay within the discount period. Tapos, expected natin, the same pa rin siya. Collection cost natin tataas from 5,000 to 7,000. Tapos, may cost of capital tayo na 14%. Okay. So, from this, try muna natin ng kasi isa-isa pa lang yung problems eh. What is the additional contribution margin? So, alam natin, 20% increase, so 75,000 times 20%. So, ilan yan? 5,000 times 20%. That is 15,000. So, 15,000 units. Multiply natin yan sa ating contribution margin. Anong contribution margin natin? 20 pesos. Which is 300,000 pesos na contribution margin. Okay? So, ito yun, yung net benefit and difference nila. Sales and variable cost. 750 minus 450, that is 350. Ay, 300. Diba? So, paano nakuha itong mga sales and variable cost na to? So, 50 times 75,000, 90,000 times 50,000. Ito naman variable cost, 75 times 30, 90 times 30. Ganun siya. Okay, tingnan natin ano yung mga questions. Change in the cost of investment in AR. Disadvantage given by the change in bad debts and net advantage or disadvantage. Okay. So, dito muna tayo sa madali. Change in bad debts. Disadvantage caused by change in bad debts. So, nakuha natin yung sales. So, kaya ako ina-advocate na gawin nyo to kasi yung problem na to, pwede nyo gamitin lahat ng information na makukuha natin. Pwede siyang i-reuse. So, kanina nakuha natin yung sales, 3,750,000. Multiply nyo lang yan sa 1.5, makukuha natin yung bad debts. Tapos, 4,500,000 times 2%, makukuha nyo yung bad debts natin. So, try natin, 4,500,000 times 2%, that is 90,000 niya. 3,750 times 1.5, that is 56 to 50. That is also true. So, ang difference nila is 33,750. Diba?
So, nag-increase yung ating bad debts. Ibig sabihin, that is a net disadvantage for bad debts. So, that is 33,750. Ayan, letter B. Tuloy na natin yung discounts. Yung discounts natin, ano meron sa discounts? Same pa rin, di ba? 20%. Tapos, may 2% discount tayo. So, yun lang. 3,750 times 2% times 20, magiging 15,000. 4,500,000 times 2% times 20, 18,000. So, tumaas ang discount na binibigay natin. So, that is a reduction sa ating profit. So, minus 3,000. Tapos, meron tayong collection cost from 5,000 to 7,000. So, ibig sabihin, tumaas yung fixed cost natin. Avoidable fixed cost yan. So, relevant din yan sa atin. 2,000. Okay ba? Okay, number 35. What is the change in the cost of investment in AR? So, ang cost of investment kasi, naalala nyo kanina, yung inventories natin, di ba? Yung inventories natin, bago natin yan maging cash, kailangan muna natin siyang maibenta. Di ba pag nagbenta tayo, that is sales minus variable cost, which is contribution margin. So, yung nangyayari kasi, para magkaroon tayo ng AR, kailangan muna natin ng inventory, which is actually the variable cost, di ba? Kailangan muna natin ng variable cost bago tayo magkaroon ng ibebenta. Tapos, marirealize natin yung binenta natin na yun. Tama ba? So, at the start, meron tayong choice. It is either we get that inventory, we get that variable cost, or we invest it on other things. It's either we invest it on other things or magpo-produce tayo, tapos ibebenta natin yun. Nagets nyo? So, we have two choices. Ulitin ko lang, yung two choices natin, invest or produce. So, pag nag-produce tayo, gagawa tayo ng variable cost, kuha tayo ng inventory, ibebenta natin siya. Pag nag-invest tayo, hindi natin makuha, hindi na tayo magpo-produce. Diba? Kasi doon na pupunta yung pera natin eh. Gets nyo? So, yun yung opportunity cost na pinag-uusapan natin dito. Not the opportunity cost of holding the accounts receivable. It's the opportunity cost of the investment in AR, which is the variable cost. Okay. So, from this, diba, given yung ACP. ACP, ito ko nalagay sa baba, ACP is equal to 360 over ART. So, from this, we can derive all the accounts receivable turnover. So, 360 over, ito, 360 over 60, ano to? 360 over 36, 360 over 45. Diba? So, that is that. Ano lang natin yan? Nilaro lang natin itong formula na to. Next, accounts receivable turnover is equal to, saan to equal? Sales, di ba? Over average AR. Ayun yan. Average AR. So, we can derive now yung average AR as sales over ART. So that is what we do. 3,750,000 divided by 10. So that is 375. 4,500,000 divided by 8. That is 562,500. Now, to get the investment in AR, itong AR balance natin, may portion dyan na galing sa investment natin. Galing sa inventory na hindi pa natin nare-realize, di ba? So, we multiply na lang siya by the variable cost ratio. Ang variable cost ratio dito is, given ba? Hindi. Pero kunin na natin 30 and 50 tong sales. So, this is 20. 30 over 50, that is 60%. Ang variable cost ratio natin is 60%. So, average AR times 60%, makukuha natin ang ating investment in AR. Now, nakuha natin yung ating investment in AR. Kukunin naman natin yung cost of that investment. So, we multiply the investment in AR
by 14%. Yan, 14%. Makuha natin yung cost of investment. So, 225 times 14%, that is 31,500. Try nga natin, 375 times 60%. Tama, 225 times 14%. Tama, 31,500. Doon naman tayo sa kabila. 562,500 times 60%. While investment in the AR, 337,500 times 14%. That is 47,250. Yan ang ating cost of investment. So, nag-increase ang ating cost of investment from 31,500 naging 47,250. So, that is a disadvantage. Diba? 15,750. Yun ang ating sagot. Cost of investment in AR. Letter D. Ito. So, another way to get the cost of investment. So, napakita ko sa inyo, investment in AR. So, nasolve natin siya by using average AR times variable cost percentage. Diba? Pero pwede rin itong masolve using this. Total variable cost over ART. Try nyo. 2,250 divided by 10. O nga, 225 nga, di ba? 2,700,000 divided by 8. Tama, 337,500, di ba? So that is one way also. So lahat ng ating effects, 750 minus 450 yung 300 na contribution margin natin kanina. Tapos deduct natin lahat ng additional cost. Makuha natin 245,500. Double check na natin. 300,000 minus 15,750 minus 33,750 minus 3,000 minus 2,000 pala. So that is 245,500. That is true. Ito na tayo. Kakashi Company purchases merchandise from Akatsuki Corporation amounting to 1 million with the following terms. 210 net 30. What is the cost of financing? Technically kasi, pag tayo ay binibigyan ng credit terms ng supplier, technically, siya yung nagbabayad niyan, di ba? Ng ating inventory. Pero kapag binigyan tayo ng discount, para tayong pinapautang ini supplier. Di ba? Kasi ang nagiging purchase price natin dito is net of discount. Tapos, yung discount natin is yung interest. Para tayong pinapautang ni supplier nga. So, that is, cost of giving up cash discount. Discount percentage over 1 minus discount percentage times 360. May asterisk kasi pwede rin gamitin dyan is 365 if sinabi sa problem. Okay? Tapos, over credit period minus discount period. Kulang ng ano dito. Closing ito. Yan. So, try nga natin. Discount percentage, that is 2%. Over 98%. 1 minus discount period, discount percentage. Times 360 over credit period minus discount. So, 30 minus 10, that is 20. Okay, 2% over 98. 2 divided by 98 times 360 divided by 20, that is equal to 36.73. Yan siya. Next. Kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong problem, yung hinahanap yung cost of financing or the effective interest rate, huwag nyo na pahirapan sarili nyo. It is only net finance charges over net usable proceeds. Yan lang yun. Lahat ng problem dito madiderive natin from this concept lang. Net finance charges. Ano bang finance charges natin dito? Yung interest. 1 million times 12%. So that is, ano yan? That is 120,000. Diba? Net usable proceeds. Meron ba tayong compensating balance? So yung buong 1 million magagamit natin. So this is equal to 12%. Wala nagbago. Diba? Letter A pa rin. Next. Dito naman, discounted interest rate siya. Tapos with compensating balance. Okay. So, net finance charges.
pwede natin nga itong gawing interest na lang eh. So, let's try. 12% ang ating interest. Yung 100% natin, ito yung loan. Ito. Dineduct na kagad natin yung 12% na interest. Kasi kapag discounted, ibig sabihin yan, babayaran at the start. Imbis na at the end, kung kailan na nag-accrue yung interest, binabayaran na kagad natin at the start, kaya discounted interest rate. Yung compensating balance, this is also a deduction sa ating usable proceeds. So, minus 5%. So, this is equal to 12% divided by 83%. Ayan, 12 divided by 83. 1446. Ayan. So, yan ang sagot. Number 41. Jiraiya Company was granted 1 million loan. Tapos discounted ulit ng interest rate natin by 12%. Tapos may compensating balance ulit na 5%. Kaso nga lang, compensating balance natin dito, nag-earn ng interest. So that means, yung ating net finance charges, yung interest natin, ima-minus natin yung interest income natin. So that is a benefit, di ba? So this is, simplify naman natin na, pahabain natin. 120,000 minus, sa baba muna tayo. Drive muna natin 1 million minus 50,000. Yan yung compensating balance natin, 5% of 1 million minus 120,000. So this is, yung nasa baba, 830,000. Now, yung interest ng ating compensating balance, that is 50,000 multiplied by 5%. Okay, 5% yan. So, this is equal to 2,500. So, ang ating net finance charges is 117,500 divided by 830,000. That is equal to 14.16%. Ito, quantitative analysis na tayo. Dito muna tayo sa learning curve. Learning curve, ang theory lang nito, every time na nagdo-double yung ating units of production, yung ating cumulative time per unit, or cumulative cost per unit ha, ay nagdi-decrease by the learning curve. So, for example, ang initial time natin is 100 per unit, tapos may 90% learning curve tayo. For the second batch, yung cumulative average time natin per unit is 90 na. Ganun siya. So, try natin ha. Tandaan nyo, ito yung formula na lang. Y is equal to AX raised to B. Ito yung mga information tungkol sa kanya. Hindi na natin gagamitin yan. It's just for your information lang. Hindi na natin yan gagamitin dahil meron yan logarithmic. Hindi natin yan kayang isolve using our simple or desktop calculator. Kasi may logarithmic nga. So, ituturo ko sa inyo how to solve this problem using our desktop calculator lang. So, follow me ha. So, una, lagyan natin dito yung batch. May batch 1, batch 2, and batch 4. Tandaan nyo, palagi ang batches natin sa learning curve is every 2 times. So, nagta-times 2 siya palagi. So, ang sunod nito, 8, di ba? Ganyan siya. 1, 2, 4, 8. Every time na nagta-times 2 yung ating production, may natututunan tayo. Yung cumulative average time or cost per unit natin nagdi-decrease by yung learning curve. So, try natin. May learning curve tayo dito sa first batch. Ilang percent? 100%. Sa second batch, 90%. Sa fourth batch, we have 81%. Sa 8th batch, ano sa 8th batch? That is 72.9%. Paano ko nakuha yan? Just multiply 0.81 times 0.9. 72.9. Okay? So, every time na nagdo-double yung production natin, yung ating learning curve coefficient is nagmumultiply rin sa 0.90. So, ito, isang beses lang, wala pa. Diba? Kasi hindi pa tayo natututo sa ating first batch of
production. Parang testing pa lang yan eh. Di pa tayo efficient. Tapos, ang initial time natin is 1,000 hours. Tapos, meron tayo ditong cumulative time or cost. So, initial time natin, 1,000. So, ang cumulative time natin for the first batch is 1,000. So, paano nakuha yan? A, B, C, and D. Multiply lang natin A times B times C is equal to D. Yan, cumulative time or cost. So, for the next batch, 2 times 90% times 1,000. So, that is 1,800. For the fourth batch, 4 times 81% times 1,000. Try natin, 4 times 0.81 times 1,000. So, that is 3,240. Yan ang ating cumulative time or cost for the first 4 batches, letter A. Next, dito na tayo sa critical path method or CPM. So, the network below describes the interrelationship of several activities necessary to complete a project. The arrow represents the activities. The number of arrows indicate the number of months to be completed in each activity. Okay. So, kunin natin yung mga paths. At yung paths niya, A, B, D, F. Meron. Nandito sa choices letter A. A, C, D, F. Sa choices din. A, C, E, F. Tatlo lang. Etong A, B, E, F. A, B, tapos E, F. May ganun ba? Wala. So, cross out na kagad yan. Imposible yung mangyari yung path na yan. Kasi wala naman nagko-connect kay B at saka kay E. Tama ba? So, ang gagawin natin dito is titingnan natin yung longest path. Tandaan nyo, ang longest path is equal to the shortest time to complete the project. Ganyan siya. Yung longest path, yan yung shortest time to complete the project. Dahil, kunyari, dumaan tayo dito A, B, D, F. So, that is 5 months, di ba? Tapos na ba yung project natin? Hindi pa. Dahil, etong A, C, D, F, nandito pa lang yun, nasa 5 months pa lang sila. Nandito sa, around here. Di ba? Around here. So, natapos na ba yung project? Hindi pa, di ba? So, hindi pa natin pwedeng masabi natapos na yung project pag nagawa tong A, B, D, F. So, ang critical path, yung longest path, ito yun. A, C, D, F. Kasi this is 3 plus 3 plus 2, that is 8. Yung A, B, D, F, that is 5. Itong A, C, E, F, that is 6. So, ang longest path is yung A, C, D, F. That is the shortest time to complete the project. Okay? Ganun siya. So, pag natapos tong A, C, D, F, we can say natapos na lahat ng activities natin dito, assuming na on time lahat. Pero for example, hindi on time si B, biglang imbis na 3 months, naging 4 months. So, ano na yun? It's a discrepancy sa kanila. Pero ang shortest time natin talaga is yung longest path. Yun lang yung mahalaga sa atin. Next, using PERT, meron tayong expected completion time. So, how do we solve this? This is 1. Lagyan natin na O, M, P. Para mas madali nyo. So, ang ating expected completion time is, i-weight natin sila. How do we weight this? Ang weight ng optimistic, 1. Ang weight ni pessimistic, 1. Ang weight ni most likely, yung sabihin, yung pinaka-likely na mangyari is 4. Diba? So, i-weight natin yung mga times. So, 4 M plus 1 O. O yan, hindi yan 10. Plus 1 P all over 6. Kasi diba 1 plus 4 plus 1. So, that is 6. Winate lang natin sila. Then, isubstitute natin. So, this is 1 times 2. 4 times 4.
1 times 9 divided by 6, makukuha natin dyan 4.5 months. And lastly, nandito na tayo sa ating linear programming. Sa linear programming, this is masyadong complicated for board exam purposes. So, ituturo ko sa inyo yung trick para hindi na kayo mag-solve ng mas mahaba.